Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, nagdeklara na plano kontra Duterte na booking. Attorney Panelo may babala, tambak kumikilos na. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Latest Headlines PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Ito na po. Init na balita. Habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Siyempre, yung nagnanais maging presidente, si Tambalus. Kasi, pag tinawag mo presidente, abogado ito eh. Of course. Oo, di ba? Kaya useless. Kung wala kayo may sagot, huwag nyo nang tawagin, mapapahiya lang kayo. Attorney Harry Roque, naglabas ng matinding pasabog. Kamara, mapapahiya lang di umano kay former President Duterte kung iimbitahan ito sa kanilang pagdinig. Naglabas nga ng nakakagulat na balita. Itong si former spokesperson Attorney Harry Roque, di umano, ay balak ng isuspindi si Davao City Mayor Baste Duterte. Ito ay kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa naganap na drug war sa Davao City na nagresulta sa pagkakapatay ng ilang mga individual. Nauna nang masuspindi ang kapulisan ng Davao City na talagang ikinagulat ng lahat, lalo na si Mayor Baste. Ngayon nga ay di umano nakalatag na ang planong suspindihin ang alkalde ng Davao City kasunod din ito ng pagtungo ni Pangulong Bongbong Marcos sa nasabing lugar. Ayon kay Attorney Roque, ay inisa-isa na ang mga taga-suporta ng pamilyang Duterte kasabay ng mga isinasagawang hakbang maisog rally upang paralisahin ito. Ayon sa dating spokesperson, ay isa di umano itong mensahe na nais ipahiwatig sa mga taga-suporta ng pamilyang Duterte na wala na sila sa kapangyarihan. Kasunod ito ng plano di umano ni House Speaker Martin Romualdez na matagal ng sentro ng mga kontrobersya dahil nga sa di umano'y ambisyon nitong maluklok sa pwesto. Dapat alam So yan mga kababayan, no, talagang ito para sa akin siguro ko insecure lang po ito sila dahil sa kabila po ng wala na po ang Duterte, no, si dating Pangulong Duterte sa pagiging presidente, marami pa rin po, no, ang sumusuporta sa kanila. So this is sign of insecurity mga kababayan, or talagang ganito talaga sila sa politika, ganito talagang style nila or something na insecure lang sila mga kababayan. naman po namin sa ating mga bubuit at sa ating crystal ball na sususpindihin daw po ang ating Mayor Baste Duterte. Uulitin ko po, hindi po ito haka-haka, ito po ay katotohanan. Sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Sususpindihin po nila ang ating Mayor Baste Duterte. Siguro naman hindi nyo na dapat tanungin kung bakit. Unang nasuspinde ang gobernador ng Davao del Norte dahil sa maisog. Pangalawang nasuspinde, Mayor Mark Crama dahil sa maisog. At ngayon naman, syempre dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maisog rally at siya po talaga ay mainstay ng maisog rallies, si Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Hindi lang po yan dahil sa maisog. Yan po ay mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Tapos na ang inyong termino, suspendido na kayo, kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Wala man kayong masamang gagawin,
Dahil kami na ngayon ang naghaharing uri sa bansang ito, lahat ng kalaban suspendido. Matapos po nilang ipasara at supilin ang SMNI na tanging telebisyon na siyang naghahayag na mga punto de vista ng dating Presidente Duterte, ngayon naman po, sinampulan na ang pamilyang Duterte at ang mensahe, simula pa lang yan. Susunod na dyan ang pagpapakulong kay PRRD at siyempre, dahil hinabon nila si BP Sara, ang pagpapakulong kay BP Sara para sa ganon, habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Siyempre, yung nagnanais maging presidente, si Tambaluslos. Simula na po ang panunupil ng karapatan ng mamamayang Pilipino na pumili ng kanilang mga leaders. Kung akala po ng Marcos administration na ang ginagawa nila ay tinitira lamang po ang mga Duterte, hindi po. Dahil sa kanilang panunupil ng karapatan malayang pananalita, dahil po sa kanilang pagsususpinde sa mga Duterte na siya lamang nag-a-articulate lamang, nagsasalita ng adhikain ng mga mamamayan na napakahirap na ng buhay dahil sa mataas na bilihin, napakahirap na ng buhay dahil sa mababang sweldo. Anong ginagawa ninyo? Linulustay nyo pa ang salapi ng bayan para amendahan ang saligang batas ng kayo po ay manatili sa kapangyarihan habang buhay. Yan po ang krusada ng mga Duterte. Hindi po ito laban ng Duterte laban sa mga Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa pamilyang Marcos na talaga namang pong inuulit ang ating kasaysayan at magpapasasa sa pwesto habang buhay dahil ang nais nila bumalik ang good old days. At ngayon nakikita naman natin lantaran ng nakawan sa gobyerno, lantaran ng smuggling, lantaran na rin po ang cronyism. Inuulit lang po nila ang kasaysayan ng mga nangyari nung panahon ng diktadoryang Marcos. Kaya nga po, ang sigaw ng marami, ito Marcos Jr., adiktadura. Diktadura na adik pa. Adik dahil meron nga po mga paratang at mga ebidensya na siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot, suspensya pa lang, pero hanggang ngayon, wala pong pagsisinungaling. Wala pong denial. Ang meron lamang ay isang tawa at isang sabi na I will not even dignify that with a response. And yet, nandyan po ang Nikki Coseteng na nagsasabi na kanilang mga kabataan alam po nila na gumagamit din ng presidente. Nandyan po ang Pidea Leaks na meron palang confidential informant na nakita at meron mga larawan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi lang po talaga korupsyon ang problema sa Marcos Jr. gaya na naging problema kay Marcos Sr. Hindi lang po cronyism ang problema sa Marcos Jr. gaya na naging problema ng Marcos Sr. Meron pa pong isa, yung suspecha ng marami na siya po ay adik. Kasabay naman ito ay ang isinasagawang investigasyon sa mababang kapulungan patungkol di umano sa nangyaring extrajudicial killings sa panahon ni dating Pangulong Duterte upang mapanagot di umano ang mga may sala. Ayon nga kay Attorney Salvador Panelo, ay mapapahiya lamang ang mga kongresista ng Kamara kung sakaling mangyari ito dahil nga sa abilidad at kaalaman ni dating President Duterte sa batas. Idagdag pa ang mga hindi klarong ebidensya laban sa kanya. Katagal na nga di umano ang isyong ito, ngunit malaki ang posibilidad na talagang maimbitahan sa Kamara ang dating Chief Executive kasama na din ang dating PNP Chief noon na si Senator Bato de la Rosa. Related issue, abay nagkaroon po ng investigasyon dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso hinggil daw po sa mga issue ng extrajudicial killings sa ilalim po ng drug campaign ng former Duterte administration at ini-issue Attorney Sal. Mukhang nais ipatawag si former President Duterte at si Senator Ronald Bato de la Rosa. Your thoughts on that, sir? Teka muna, ang ganda yata na. Ibalik mo nga yung polo ni Presidente Duterte. Passionista ang dating Ibalik nyo nga yun. Ayan. Yan. Aba, talaga naman. Mr. Passion. Passionista ng Presidente Oh. Anyway, yan pong alam po niya. Matagal ko nung ako'y nasa Malacanang pa, tagapagsalita niya at abogado niya. Yun ang claim na 20,000 plus. Sama nagmula yon? Nagmula yung kay Rappler
Mm. Sino nga si Rappler? Si Maria. Maria Ressa. Si Maria US Ressa. funded. Siya nag-release nun. And in fact, personally, I asked her. Sabi ko, I don't remember na kung personally o basta para So yan mga kababayan, nanggaling pala sa Rappler. Ha? Paano ba yan? Rappler, di ba fact checker yung ano yan? Fact checker mga karibin natin. Yung Rappler, no? Yung Vera files nila. Marami nga pong mga YouTube creator mga karibin natin, no? Ang kanilang pina-fact check. Ha? Pero yung mga sarili pong nila ay hindi nila ma-check. Ha? Oh, dapat bang maniwala ang taong bayan sa Rappler? parang sinagot niya yung tanong ko eh. Sabi ko, saan mo na ako yung 20,000? Sabi niya, ni-report lang yan ng isang dyaryo din eh. Ay, tinamaan ng magaling ka nga ako. Inuulit mo lang pala, hindi mo verify. Kaya ever since, hinahamon na po natin, kahit si Presidente Duterte, yung 20,000 yun, nasaan yan? Saan ang listahan yan? Kasi, yung gobyerno, meron pong listahan ng mga napatay o namatay in the course of the raid. Kompleto ang facts. In fact, pinalalabas pa sa TV. O yun ang recorded. Ay yung sinasabi nyo, chismis. Nasaan yun? Tsaka, ayun, tama yun si Congressman Abante. Sabi niya kung totoo yan. May mga kliyente ka, bakit di ka nagpapile? Sabi naman nung abogado ayaw mo mag-file Tapos ayaw mag-file, tapos sinisisi nyo yung nakarang administrasyon. Pero, di ba, attorney, overwhelming po ang comment ng taong bayan doon sa war against drugs. At may resulta. Talagang narami din nagsasabi sa ating comment section na mukhang pag Duterte na mga programa, binabalikan at sinisiraan. Anong masasabi mo doon, sir? Siyempre, sino ba sumisira? Di mga kalaban, Presidente Duterte. So yan mga kababayan, totoo po yan na yung mga proyekto, no, project ni dating Pangulong Duterte ay sinisiraan. Ha? Sa panahon ngayon, sa panahon po ngayon, unang-una po itong war on drugs mga kababayan. Marami naman pong natutuwa dahil naging malinis, naging tahimik, yung mga kababayan natin na hindi gumagawa ng kalokohan. Pero para doon po sa mga gumagawa ng kalokohan ay talagang hindi magiging tahimik ang kanilang buhay. Naging buhay nila sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. No? Ano pa po yung mga sinisira nila kay dating Pangulong Duterte, no? Yung Yolanda, hindi pa nga yan kaya dating Pangulong Duterte, pero yung pabahay, sinasabing hindi, walang nagawa si dating Pangulong Duterte sa pabahay dyan sa Yolanda, sa Tacloban City. Pero mali po, may record po na halos matapos na po lahat at ilang porsyento na lang po ang katapusin ng administrasyon ito, para makompleto na po. Ibig sabihin mga kababayan, mayroon pong ginawa. Bakit nila dinideny or sinisiraan pa? Diba? Sila rin naman ang masisira sa taong bayan kasi alam naman ng taong bayan na nagawa ang mga iyan, no, mga paliparan, airports sa panahon ni PRRD. Pero bakit sinasabi nila nga sa administrasyong ito na nagawa? Diba? Kung hindi ba naman kayo, alam ng taong bayan kung kailan yan sinimulan at natapos. Tapos sasabihin yung wala. Di ba, malaki pong kasiraan ito sa kanila. Well, anyway, suggestion ko lang, sige, ipagpatuloy nyo lang, no? Yung mga ganitong ginagawa ninyo. Ipagpatuloy nyo lang po kasi kung nakikita nyo advantage yan para sa inyo, go! Pero basta ang taong bayan, alam po nila, yung mga ginawa ni dating Pangulong Duterte, na nakatulong sa kanila, sa ating lahat. Ito pang iniimbestigahan dyan sa Senado na yung transfer of funds, no? From DOJ to saan ba yun? Sa DBM. Isinisisi nila kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, sa panunungkulan po ni dating PRRD, sinabi niya na po, no?
umpisa pa lang, walang pera na dadaan sa kanyang mga kamay. Ha? Ipinauubayan niya na yan sa kanyang mga sekretary. O. Tapos papatawag niyo si dating Pangulong Duterte dyan. O, tapos yung iniimbestigahan niyo pala, DOJ pati DBM. Hindi sila po ang tawagin ninyo. Kasi talagang mapapahiya lang kayo, di ba? Kaya dating Pangulong Duterte kung pumunta yan dyan. Oh, well, anyway, hindi naman natin mapipilit yung mga kababayan natin, no? Kasi hanggang ngayon po ay nagbubulag-bulagan at bibini-binihan pa rin po sila. Sige lang, okay lang yan. Kasi may time pa naman, di ba? Para at least pag-isip-isip nyo na mali pala. Oo nga, no? Sa panahon ni PRRD, walang ganito sa loto. Halos every week may nananalo. O, di ba? Sa panahon ni PRRD, talagang nagugurgur yung mga, di ba? Nagugurgur yung mga, like for example, yung sa checkpoint, di ba? O naniniwala ba kayo na ganun kalaking halaga ng droga walang yun? Walang security? Di ba? Napakatanga naman ng negosyanteng yon, mga kababayan, na ibibigay niya lang yon. Or baka, wag na tayo magsalita, mga kababayan, ha? O ganyan ba ang gusto nyo? Sinasabi nga ng iba, nire-recycle lang. O yan pang PI na yan. O chacha. Sa panahon ng dating Pangulong Duterte, di ba? Ini-insist nga nila na magkaroon ng yung federalism, di ba? Pero hindi pinayagan ni dating Pangulong Duterte. Kahit na yun talaga yung gusto niya, hindi niya po pinayagan ng mga panahon yun kasi hindi po yun ang problema ng bansa. Di ba? Nagkaroon po tayo ng napakalaking challenges, no? Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero parang ngayon, diba? Parang ngayon, mas malala pa yung mga challenges kahit walang pandemic, mga kababayan. Well, anyway, ano man po ang inyong reaction, komento at or kritisismo patungkol po sa video ito. Comment lang po sa baba para at alam po natin mga kababayan ang inyong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.